meron tayo ditong pata ng baboy, 2 kilo mahigit siguro ito. Gagawin nating patatim. Lilinisan muna natin ito kasi mayroon pang mga konting dumi, konting balahibo niya. Ayan, 2 kilo mahigit yan. Binili ko sa palengke namin dito sa may sentro. Ang gagawin natin dito ay pre-prito muna natin para matanggal yung anggo niya. Natutunan ko yan sa aking auntie na magaling magluto ng patatim para maging mapula-pula din yung kanyang balat pag prinito. Dito lang natin lulutuin sa traditional na paglulutuan dito sa probinsya. Kahoy lang. Pero meron din ditong gasol. Dito kasi maraming kahoy dyan sa paligid. So medyo tipid ito. Hindi medyo kasi talagang tipid yan. Pag sa gasol, talagang gastos. Kulang-kulang 1,000 rin yung tangke. So ayan, mainit-init na yung mantika. Ilalagay na natin itong pata. Sama na rin natin yung pinakapaan niya, yung tinatawag namin kukod sa Ilocano. 5 to 10 minutes babalik ka rin natin yan. Naka 10 minutes na siya, babalik ka rin na natin. Ayan, namula-mula na yung balat ng pata. Mahirap lang ito, tumatalsik yung mantika, tatalsikan yung kamay natin, maabot pa sa mukha.
Patagilid naman siya guys para maprito naman yung kabila ang gilid niya. At saka importante rito yung apoy niya, hindi masyadong malakas para hindi siya masunog. Ayan oh, makikita nyo hindi malakas yung apoy, parang baga lang siya. So ito na siya guys, naprito na. Ilalagay na natin sa isang lalagyan, kaserola o kaya pressure cooker para mapalambot siya. Meron tayong dito mga ingredients, sibuyas, bawang, laurel, paminta, at yung seasoning, magic sarap. Meron din tayong toyo niyan, lalagay natin mamaya. So ito yung napili kong paglalagyan, pressure cooker. So ilalagay na natin. Ilalagay na rin natin yung mga ingredients niya. Sibuyas, bawang, dahon ng laurel, lumipad pa yung isa. Ayan, magic sarap, pampalasa. Paminta. Dalawahin na natin yung paminta. Pamintang durog. Meron tayong toyo. Ilalagay na rin natin. Mga kalahati siguro nito. Ayan, kalahati. Pwede na yan. Ito, may oyster sauce. Mamaya natin ilalagay yan.
So, lagyan natin ng tubig. Yung hindi siya, siguro mga kalahati niya. Hindi sa kalahati ng pressure cooker, sa kalahati ng pata. Ayan, pwede na siguro yan, tubig na yan. So, tatakpan natin, lalagay na natin doon sa paglulutuan natin, nakapoy din doon sa pinagprituhan natin. Hindi na natin inilock yung takip niya kasi in time to time tinitignan natin yan, titignan natin kung baka ubos na yung tubig. Mahirap kasi buksan yan pag nailak. Kailangan matanggal muna yung pressure niya bago mo buksan. Babaliktarin naman natin siya guys ngayon para yung kabila naman ang maluto at lumambot. Mahirap siyang baliktarin kasi mabigat siya 2 kilo mahigit ba naman ito. Saka isang kamay ko lang yung bumabaliktad. Hawak ng isang kamay ko yung cellphone. So mahirap guys ang magluto ng ganito na binibidyo mo. Wala tayong assistant cameraman. So ayan, nabaliktad na natin. So wala pa siyang indikasyon na talagang malambot na siya. Kasi kung malambot na talaga yun, bibitak na yan. Bubuksan natin ulit kasi naka 10 minutes na siya na hindi natin binuksan. Ayan, mayroon na siyang indikasyon na malambot na siya kasi nagbitak na siya. Nagbitak na yung balat niya. So nakulangan na ng tubig, ilalagyan natin ng isang baso. Tapos tatakpan na natin ulit at ilalagay na natin yung oyster sauce. Ayan, lalagay na natin yung oyster sauce. Isa pang oyster sauce na ilalagay natin. So ito na guys, kalahating oras mula nang nilagay natin yung oyster sauce. Ayan, napakalambot na yan. Nagbitak-bitak na yung laman niya. Pwede na ito. Lambot na Inusok natin ng tinidor. Malambot na talaga siya. So pwede na ito. Luto na ito. Tikman muna natin yung sabaw. Kung tamang-tama lang yung lasa niya. Kasi kung tamang-tama lang yung lasa niya, manunuot yan sa laman ng pata. Ayan, tamang-tama lang yung lasa ng sabaw.
So, ganun din siguro yung laman niya. Nanuot na yung lasa niya sa laman ng pata.